Sa dami ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ulat sa bayan sa kalagitnaan ng kanyang termino, isang mahalagang pangako ang iniwan ni PBBM, ang ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Bahagi nito ang pagsugpo sa anumang katiwalian sa basic services, paglaban sa mga kurakot at maging ang pagpapalakas ng suporta sa mga kaguruan at sports community. Narito ang report ni Rose Babiera. Banggitin sana ni Presidente yung mga plano ng administrasyon niya, ibaba ang presyo ng kuryente, ng langis para sa ating mga mamamayan, pati ng pagkain kasi yun naman ang pangako niya nung panahon ng kampanya. So mentioned what I expect sa mga pag-usapan na legislative wage hike, yung pagbubuli ng mga Chinese dito sa ating sa West Philippine Sea, and of course the abolition of the senior high school. Pagtaas ng sahod, pagbaba ng presyo ng bilihin at iba pang produkto gaya ng kuryente at langis. Yan ang mga pangunahing isyu na inaasahan ng ilang mga senador na talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA. Kaugnay niyan ang iginiit ng pamahalaan na katayuan ng Pilipinas hinggil sa West Philippine Sea. Umaasa ang mga mambabatas na makakarinig sila mula sa Pangulo ng konkretong aksyon laban sa Chinese aggression at higit sa lahat ang 2026 budget. Sa mahigit isang oras na talumpati ng Pangulo, ano-ano kaya rito ang mga nabang at hindi napabilang na prioridad sa ilalim ng Marcos administration sa nalalabi nitong 3 taon. Sinimula ng Pangulo ang kanyang SONA sa pagkilala sa kakulangan ng gobyerno sa mga pangunahing serbisyo na aniya nangangahulugan na kailangan pang mas galingan at bilisan ng pamahalaan. Alinsunod sa whole of government approach na isinusulong ng Marcos admin, una nang tiniyak ng Pangulo na nagtutulungan na ang DOLE, DTI, DSWD pati DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng employment opportunities para sa 4% ng ating labor force na ngayon ay wala pa ring trabaho. Kaugnay niya na yung panghihikayat sa international business community na mamuhunan sa bansa dahil aniya handa na ang Pilipinas. Kasunod naman ng 20 pesos kada kilong bigas na naipatupad na nitong mga nakaraang buwan. Asahan daw na mas mapapalawak pa ito. Nasinudan niya ng babala sa mga trader na nagtatangkang manipulahin ang presyo ng palay o bigas na mapapanagot ito ng administrasyon. Hindi rin nakalusot sa Pangulo ang mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema sa tubig at kuryente. Target ng Pangulo na matapos ang 200 planta na magpapailaw sa mga probinsya sa susunod na 3 taon. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.25 milyong kabahayan ang ating nakabitan na may kuryente na sila. Nakahanda na rin ani ang plano ng Local Water Utilities Administration para tugon sa palpak na serbisyo ng mga water districts at mga joint ventures partners nito. Sa larangan ng edukasyon, inanunsyo ng Pangulo na makakatanggap na ang mga guro sa public schools ng overload at overtime pay. Kaugnay niyan, sisikapin din ng pamahalaan na magdagdag ng 40,000 silid-aralan bago matapos ang administrasyon at tututukan din na makabitan ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan bago matapos ang taong ito. Ang palakasan ay isa rin sa mga bubuhusan ng suporta ayon sa Pangulo. Pinataas at pinaganda rin ani ang mga benepisyo ng PhilHealth. Covered na rito ang pagpapagamot para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair or replacement. Libre na ang buong taong dialysis sessions at sagot na rin ang gastos sa mga kidney transplant. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Dagdag pa rito, magpapatuloy pa rin ani ang zero balance billing sa mga ospital. Sa isyu naman ng mga missing sa Bongeros, papanagutin ani ang mga sangkot dito, sibilyan man ito o opisyal. At kaugnay sa pagpapanagot sa mga kawani ng gobyerno, isa sa mga pinalakpakan sa SONA ng Pangulo ay ang pagbababala ng Presidente sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan. Una na riyan ang mga nakikinabang sa mga kickback ng flood control projects na ani ay palpak at gumuho. So that this will not happen again, first, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. At ang mga talang ito, layong isa publiko.
Sa huli nanindigan si PBBM na hindi niya aaprubahan ng kahit anong budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program. Sa kabila naman ng mga serbisyong ibinalangkas ni Pangulong Marcos na maaaring asahan ng publiko sa nalalabing 3 taon ng presidente, incomplete ang naging rating sa kanya ng Akbayan Party List. We recognize na itong administrasyon ito, sinabi na ito yung aming shortcomings at ito yung gagawin natin. Pero sa dulo, inuulit ko, these are regular functions of government. Hindi namin nakita yung wage hike, hindi namin nakita yung WPS. Ang daming parang mga priority bills namin, agenda ng Akbayan na hindi namin narinig sa naging SONA kanina ng ating Pangulo. How would you rate the overall SONA? Ganun pa rin, ang rate ng aming partido at personal na rate ko pa rin sa ating Pangulo ay incomplete dahil nakulangan ako. Hindi rin narinig ni ML Party List Representative Congresswoman Leila De Lima ang usapin ng accountability at human rights. I'm not saying na kailangan niyang, yung he would take issue expressly doon sa naging desisyon ng Supreme Court. Ang pinakaano ko lang is that sana man lang ay meron siyang mga ilang salita na sinasabi niya na napakahalaga ng accountability, na dapat yung mga prinsipyo na yan na nandyan sa saligang batas ay dapat tinataguyod niya. Para rin sa kongresista, kaduda-duda ang ilang datos at statistics na inihayag ni PBBM. Samantala, masaya naman si DOH Secretary Ted Herbosa sa mga dagdag benepisyo sa serbisyong pangkalusugan. Pagtitiyak ng kalihim, makakaasa ang publiko na agaran ng implementasyon nito. Pero very happy ako yung in-announce niya lahat ng mga pinagagagawa naming pagtaas ng mga packages sa PhilHealth. Yung sa heart attack, yung sa dialysis, yung sa kidney transplantation. Already, pina-implement ko na. Actually, in May 14, pinilot na namin yan. So bago niya i-announce, alam na namin, kaya namin gawin yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.